Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pinsala. ang mga unang balita. Mga kapuso, naka-alerto ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Ngayong weekend, inaasahan ng malakas sa pagulan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa dahil sa hanging habagat na pinalalakas ng bagyo. May unang balita si Rafi Tima. Maagang ibinabat itinali ng mga operator sa mga naglalakiang billboard sa kahabaan ng EDSA kabilang ang mga nasa Guadalupe. Bagamat hindi na super typhoon ang Bagyong Inday, malakas daw ang hanging dala ng habagat na hinahatak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, hanggang weekend mararanasan dito sa Metro Manila ang enhanced habagat. Pwede na po ma-experience yung mga mahina hanggang sa katamtamang mga pagbuhos ng ulan dahil sa enhanced habagat. Pero yung peak po niya or yung kasagsagan talaga by weekend, Saturday and Sunday, nakikita natin malakas na mga pagbuhos ng ulan. Dahil dito, pinaghahanda ng Pag-asa sa posibleng mga pagbaha ang mga residente sa mabababang lugar. Ang ating estimate, 50 to 100 millimeters in just 24 hours. So, ang implication niyan, pwede siya mag-cause ng mga localized flooding. Patuloy daw ang pagbabantay ng palasyo sa sitwasyon. Activated naman na ang mga iba't ibang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways para sa patuloy na paglilinis sa mga major waterways, ang Department of Health para sa pangangailangang medikal, at ang Department of Information and Communications Technology para masiguro na may linya ng komunikasyon sa mga maapektuhang lugar. Ang Department of Social Welfare and Development nagpreposisyon na raw ng 4.7 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kami sumusuporta lang kami sa disaster response. Tandaan natin ang paradigm ng disaster response. LGU first ang responder and then pumapasok ang national government to augment yung kakapasidad at kakayanan ng mga local government units natin. Pakiusap naman ng Metro Manila Development Authority sa mga mall owners hayaang mag-park overnight ang mga motoristang posibleng ma-strand dahil sa masamang panahon. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News. Nagdulot ng matinding bahang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte. Sa barangay Nituan sa bayan ng Parang, nagbistulang ilog ang isang kalsada roon dahil sa baha. Ilang residente ang nirescue. Maraming motorista rin ang na-stranded. Nagdulot din ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang baha. Sa iba pa bahagi ng probinsya, tuloy-tuloy ang rescue operation sa mga natrap sa baha. Sa barangay Tambunan 1 sa Talayan, Maguindanao del Sur naman, lampas tao ang baha. Maraming bahay ang pinasok ng tubig. Naipit naman sa baha ang ilang graduating student kasama ang kanilang mga magulang. Nirescue at hinatid sila ng mga sundalo sa kanilang graduation. Sa iba pang bahagi ng Talayan, nagmistulang ilog ang mga kalsada. Naging pahirapan tuloy ang biyahe ng mga motorista at residente. Ayon sa Pag-asa, pagulan sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday. Nasira ang isang tulay sa Maitom, Sarangani dahil sa pagragasa ng baha. Halos bumagsak na ang tulay sa barangay Tikulab kaya inabot na rin ito doon ng tubig. Sa kabila niyan, ilang motorista at residente pa rin ang sinusubukang tawirin ang tulay. Kwento na isang residente, dati nang napinsala ang tulay kaya nilagyan ito ng kahoy na extension para madaanan pa rin. Pero dahil sa baha, pati ang kahoy ay nasira na rin. Sa isang video, makikita naman ang isang lalaki na buwis buhay na sinusuong ang baha. Sinubukan daw ng lalaki na balikan ang kanyang mag-ina na stranded sa kabilang bahagi ng barangay. Kalauna na iligtas sila ng rescuers na naglagay ng tali para makatawid ang mga residenteng stranded. May commitment order na para kay Senador Rodante Marcoleta pero hindi pa rin siya malilipat sa kulungan dahil sa mga iniindang sakit ayon sa PNP General Hospital. Kahapon binisita si Marcoleta sa ospital ng kaalyado at kapwa senador na si Robin Padilla. May unang balita si June Veneracion. Dumating sa Camp Crame si Senador Robin Padilla. Dumiretso siya sa PNP General Hospital kung saan nakakonfine ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pagbisita ni Padilla kay Marcoleta. Hindi siya nagpa-interview sa media. Isinilbi kay Marcoleta ang isa pang warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 4th Division. Kaugnay naman ng paglabag sa Presidential Decree No. 46. Naglabas na rin ang 4th Division ng Anti-Graft Court
ng commitment order na nag-aatas sa PNP CIDG ng physical custody ni Marcoleta. Ang PD number 46 ang batas na nagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo at sa mga pribadong individual na magbigay. Bailable ang kaso, pero wala na rin itong epekto dahil non-bailable o di pwedeng magpiyansa sa kasong plunder na naging basihan ng pag-aresto kay Marcoleta noong Lunes. Binabantayan po natin siya. It is, kahit nasa ospital siya, 24/7 na nagmumonitor, binabantayan under the security ng CIDG si Senator Marcoleta. Sa latest laboratory test results ni Marcoleta, lumabas na meron siyang dyslipidemia. Cholesterol lang po yun, elevated lang. Patuloy daw ang pagbibigay kay Marcoleta ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia na nakita sa kanyang chest x-ray. Dahil sa mga iniindang karamdaman, hindi pa maililipat si Marcoleta sa kanyang detention facility. Pero kung sakaling hindi pa rin ito gumaling at abutan na ng paglipat sa regular na kulungan, irerekomenda raw ng mga doktor ng PNP na i-isolate siya. Consider natin yung age niya. Siyempre, mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So, mas advice namin na isolate po siya. Ito ang unang balita. June Veneracion, GMA News.